Hello guys! Kumusta kayong lahat? Friday na naman! Ayan, so bukas pahinga na naman kasi walang pasok. So, ayun. Ito si Topi, papakita ko sa inyo. Kasama ko si Topi, naglalakad kami. So, ayun guys. Meron akong ikukwento sa inyo. Ito po ay awareness para sa ating lahat na mga gumagamit ng Facebook, mga social media. Kasi po, merong nangyari. Ito, ikukwento ko sa inyo. Ganito. Wait lang po, kasi si Topi ay nanghihila. So, ayan. Nagtapon ko ng ng tubol ni Topi. So, ayun. Kukwento ko sa inyo. Kagabi, nakahiga na ako. Ngayon, may nagchat sa akin. Kamag-anak ko. Kapatid ng aking nanay. Ngayon, yung tita kong ito, pag nagchat-chat sa akin, ay iba ang kanyang pagchat-chat. Kilala ko ang mga chat ng tita ko. Ngayon, itong tita ko nag-chat, nagsabi ay hello. Tapos may emoji na kumakaway. Hindi naman yung nag-chat sa akin ng ganyan. Basta yun ay mangungumusta sa akin. Meron siyang tawag sa akin. Nagduda, parang parang may duda ako. Di, nireplyan ko pa rin. Nireplyan ko, sabi ko, okay lang po. Sabi ko, kayo, kumusta? Tapos, sabi niya, okay lang din. Sabi niya, busy ka ba? Sabi ko, bakit kaya? Ako'y nagtataka. Bakit kaya? Ako hindi tinatawag nito sa pangalan na tawag niya sa akin. Pag nagchat-chat kasi ang tita ko sa akin, meron siyang tawag sa akin. Hindi niya ginagamit. Hindi niya yung parang call name, parang call sign, parang ganon. Hindi niya binabanggit. Ako'y nagtataka. Di, nireplyan ko pa rin. Siyempre, tita ko Di ngayon. Di, nag-reply, na sa akin. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, i-add sana kita sa Yahoo page. Sabi ko, ha? Kailan pa nagkaroon ng Yahoo page? Naisip ko naman, dahil ang tita ko ay yung tawag dito, isang agent ng mga subdivision. Di sabi ko, baka naman gagamitin niya sa pag nagpo-promote siya ng mga binebenta niyang bahay. Di, yun ang nasa isip ko. Di ngayon, nireplyan ko. Sabi ko, ano pong page? Di ba, tayo, kapag halimbawang meron tayong i-invite sa isang na i-like ang isang page, i-invite mo lang siya. 'Di ba? Meron noon sa Facebook na i-invite mo lang yung mga tao. Tapos, sabi ko, ano pong page? Sabi niya, basta. Sabi niya, may ipapasa ako sa iyo. Sabi niya, may dadating sa iyong code. Yan, code. Dumating na si code. Nagtaka ko, bakit magkakaroon ng code? Bakit kailangan ng code? Ang chat niya sa akin gusto daw niyang buksan ng aking Facebook para ma-add daw niya ako sa fan page. Aba, sabi ko, ako'y nagtaka. Bakit kailangan mong buksan ang Facebook ko para lang mai-invite ako sa iyong fan page? Kinukulit. Nasaan daw yung code na dumating sa akin? Ipasa ko daw sa kanya. Pati sa Instagram ko meron din, may dumating na code. Hindi agad ako sa kanya. Nagdahilan ako, nasabi ko, ang dami kong tanong. Nasabi ko, bakit po sabi niya. Sabi ko, bakit po kailangan ng code? Pwede namang i-invite na lang yung Sabi niya, basta para makita mo yung fan page ko. Sabi niya. Ako'y nagduda na. Sabi ko, kailangan ng code para mabuksan ang Facebook. Di, hacker na ito. Sabi ko. Di hindi ko nireplyan.
Sabi, i-screenshot ko daw yung ano, yung code. Pasa ko daw sa kanya. Hindi ko na-replyan. Ngayon, tinatawagan ko yung anak ng tita ko. Ay, hindi ko makontak. Eh, siguro sabi ko, isip ko, ay baka nasa trabaho na yung pinsang ko at kaya hindi matawagan. Ay, alam nyo, ang ginawa ko sa takot ko, eh, kahit nasabihin kamag-anak ko at kilala ko, ay nirestrict ko ang kanyang messenger para hindi makapag-chat sa akin. Tapos ang ginawa ko, chinek ko ang aking Facebook, tapos pinalitan ko agad ang password. So ito, dapat maging aware tayong lahat, awareness ito sa inyong lahat, na kahit na sabihin pa na kamag-anak natin, basta nang hingi sa atin ng code na mabubuksan ang Facebook, ay wag muna tayong basta-basta magbibigay. Alamin muna natin sa mga kasama niya sa bahay o kung sino mang malapit sa kanya, kung gumagamit ba talaga siya ng cellphone sa time na yun, para masigurado natin na siya talaga yung kachat natin. Kasi katulad ng nangyari sa akin, buti na laang ay ako ay nagduda. Hindi agad ako naisip ko, ala, kahit pa sabihin kilala ko, ay hindi ako basta-basta magbibigay ng code sa iyo. Ay paano kung halimbawang ibigay ko ang code, tapos mabuksan niya ang aking Facebook, diga, ay mawawala, mahahack ang aking account. Ay alam ko naman yung pagka nagbibigay ng code, ay ibig sabihin ay bubuksan ang Facebook mo. Oh, kung gusto kang i-invite ng isang tao na i-like ang kanyang fan page, i-invite ka lang, wala nang kailangang mga code. Di ba ga? So yan, yun lang ang kwento ko sa inyo. Awareness po sa ating lahat, na lalo na sa ating mga content creator na may laman ang ating mga account, ay wag po tayo basta-basta agad magtitiwala. Tayo po ay magtanong muna sa mga kasama niya sa bahay o sa malapit sa kanya na kung siya talaga yung kachat natin. Di katulad nga niya, nag-post yung aking pinsan na nahack daw ang account ng aking tita. O di ba? O kung ibinigay ko yung code na hinihingi sa akin kagabi, ay wala na, goodbye Facebook na ako. O diba? Nahack na siguro din yung account ko. Eh, yung sabi ng pinsan ko, i-block ko na nga daw yung account na yun ng tita ko dahil nahack nga daw. So ayun lang guys, maging aware po tayo sa mga taong nakaka-chat natin. Kasi uso na ngayon yung mga AI, yung mga artificial intelligence na sinasabi din yun sa akin ng amo ko, na may mga lumalabas na AI ngayon sa mga social media platform na mag-chat sa iyo, na akala ka mag-anak mo pero hindi pala. So ayun lang guys, share ko lang sa inyo para maging aware tayong lahat. So ayan si Topi. So ayun lang guys, bye bye.